Makinig kayo mabuti. Ito, totoo ito. Okay? Ulit-ulitin ko sa inyo to. Totoo ito. At hindi kayang pasinungalingan ito. Ni pangalan nito. Ito, dediretsuin ko na. Aminin ko na ito. Makinig kayo mabuti ha. I-share nyo ito. Okay? I-share nyo ito. Noong nanalo si Pangulong Duterte 2016, alam ng lahat na malaki ang partisipasyon ng social media. At alam ng lahat ng isa sa mga dahilan kung bakit malaki ang partisipasyon ng social media ay dahil sa Mocha Uson Vlog. Alam ng lahat yan. No one can deny that. Kung magde-deny yan, sinungaling. Kasi alam mo namin yan, ang engagement to ni Mocha noon kada linggo, 50 million. Kaya galit na galit sila Maria Ressa, ginawa ng istorya na kesyo ganito, bayad daw kami, balitan kami, ganyan-ganyan. Hindi ho. Alam ko yun. Bakit? Ako ho ang admin ng Mocha Uson Vlog, kasama ko si Mocha, at alam ko ang takbo ng buong vlog namin. Hindi nyo pwedeng i-deny yan. Okay? Si Mocha ang pinuno noong Mocha Uson Vlog, pero kami yung nakabantay dyan. Walang ibang nagpo-post niyan. Kung hindi kaming dalawa lang. So pinag-uusapan namin kung anong pinopost dyan. Walang nagdidikta sa amin. Alam namin yan. Kaya nung nanalo si Pangulong Duterte, niligawan si Mocha ng grupo nito. Ito mga makakaliwang grupo. Sa pamamagitan ni Sinato. Ano ba yung pangalan nun? No, Sinato. Nakaibigan ko pa nga eh. Check nyo Facebook ko, friend ko siya. Si Renato Reyes. Sinama kami niyan sa kung saan saang mga lugar. Tulad ng sa UP. Sinama kami niyan nung dinala nila yung mga lumad sa UP. Okay lang sa amin. Kasi payag kami. Bakit? Remember, at that time, the president inallow sila Renato Reyes pumasok sa loob ng Malacanang at inoferan sila ng let's unite and help the Filipino people. I am with you. So kami bilang supporter ni Pangulong Duterte, sumunod kami sa kumpas. Sa katunayan nga ho, si Mocha nito eh. Alam ko, pa-official na wata siya. I forgot kung anong date to. Nagsalita pa si Mocha sa UP nun. Bit-bit, okay? Bit-bit itong mga lumad, itong mga aktivista sa UP. Alam mo sabi ni Mocha? Isang namang dyan, Duterte! Gumaganon siya. Yung na-shock yung mga makakalibang grupo. Akala kasi nila makakanani na si Mocha eh. Sabi niya, si Duterte lang ang nagbibigay nakikinig sa inyo. Ito ang Pangulong makikinig sa inyo. Ito ang Pangulong para sa inyo. Kaya nga merong mga sekretaris na kasamahan ninyo. Yan ang sinabi ni Mocha. Palakpakan ng mga tao. Woo! Tapos may sumunod na nagsalita, singer, narakista. Sabi niya, walang Pangulong ganito. Walang Pangulo, wala, ibagsak lahat yan. Ganyan ang ganyan. Pumantig yung tenga namin ni Mocha. Sabi ko, walang niya ka rin bastos ka din eh. Inimbitahan nyo kami dito, alam nyo Duterte supporter kami, tapos pagkatas namin, tapos magsalita ni Mocha, kukontrahin mo. Ang bastos mo din. Pagkatapos, ilagay ni Pangulong Duterte ang apat na makakaliwang sino yun? Ang dami nun, yung apat na yun. Sa DSWD, si Mariano, meron pang dalawa. Nilagay ni Pangulong Duterte sa gabinete yun eh. So dapat, wag kang bastos. Nag-uusap kaya nga tayo, binubuo natin, kukontrahin mo. Eto this is not a joke. Pumunta kami kay Mariano naman. Secretary siya ng Department of Agriculture. Nagsalita din kami doon. Supportive pa sila kay Pangulong Duterte noon eh. Si Mocha, nakabuntot si Mocha noon nung panahon na SONA, lumabas si Mocha sa rally. Si Duterte sa rally. Nandun din si Mocha. So alam namin at halos, okay, every show namin dito sa Morato, pumupunta si Renato Reyes. Ina-update kami, kinikwentuhan kami, nagpaano pa sa, kung ano yung ginagawa nila dito kay pangalan nito? Ito sa mga artista na to. Kasi alam nilang malakas. Ang hindi nila alam, may utak kami. Pasensya na, sorry kung walang utak yung iba. Sorry, hindi ko sinasabing lahat ng mga artista. Okay? May utak kami. So, ito pa
inimbitahan kami. Okay? Ito, baka i-deny ito ni Renato Reyes sa akin. Okay? Pero alam mo ito, inimbitahan mo kami sa anniversary ng NPA sa Davao. Oh. Huwag tayong maglokohan, inibitahan mo kami. Tama, mali. Pero, kasi nga, naniniwala kami noon at that time, which is totoo naman talaga, yung mga NPA, inaalaw ni Pangulong Duterte sa Davao. Okay? Inaalaw ni Pangulong Duterte sa Davao yung mga NPA as long as they would not bring arms. Okay? Arms or any illegal item. Pumapayag naman si Pangulong Duterte noon. Muntik na kaming pumunta. Okay? Ang tanong ko lang kasi noon kay Renato, pre, saan yan? Saan sa Davao? Tinanong ko kasi malaki ang Davao delegates. Okay? Kasi remember, sabi nga ni Pangulong Duterte, yung mga taga Davao del Norte, ayaw nilang tawagin silang Davao del Norte. Gusto nila Davao daw. Okay? So, medyo nakaano na kagad ako, saan kaya sa Davao to? Kung sa Davao City, walang problema. Okay? Kaya lang, hindi medyo aakyat pa daw ng konti. So, isipin niyo yun. That is true story. Why? Ako po yun mismo Ako mismo kasama si Mocha noon. We were invited, both of us. Buti na lang, sinabi rin sa akin ni Mocha, huwag na tayong pumunta dyan. Nagtanong-tanong din kami sa ilang kakilala namin. Saan po ba ito? Saan ito? So, sa madaling salita totoo. Totoo, hindi ko ito I'm not saying Renato Reyes is telling us na mag-NPA. Walang ganon, okay? To be fair to that person, walang ganon. Okay? Pero ang sinasabi ko lang, yung pagiging, sabihin na natin active sila na kami ay maniwala sa kanilang paniniwala, ay wala naman sa tingin kong masama. Okay? Pero kung i-deny nila, parang medyo sandali, hindi medyo maliho ata yun. Kasi, kaya nga ito sinasabi ni General Parlarde, okay? Na talaga naman, yung mga artista, inaay nila. Kasi yung mga artista, pag nagsalita yan, madaming makikinig. Kaya nga sa tingin ko, kaya inay si Mocha noon dahil alam nila malakas si Mocha sa social media. Isipin nyo kung nakuha si Mocha noon, okay? At naniwala kami noon na ang CPP, NPA, NDF ay para sa bayan talaga. O ano kaya itsura natin ngayon? Malamang malaming kami na impluwensyahan, di ba? Kasi nga sa social media, kahit nasabihin pa kahit pa paulit-ulit i-claim ni TP na siya ang number 1. Hindi pa rin okay? Ang number 1 pa rin ay ang vlog ni Mocha kahit pagbalik-balik ta rin pahunin natin. So ano ibig sabihin? Ang ibig ko lamang sabihin, totoo po yung sinasabi ni General Parlarde na malamang nililigawan na, pinipersuade na itong mga artista na ito dahil nagawa sa amin. Sinubukang gawin sa amin. Malinaw Yun ang ibig kong sabihin. Hindi si Bambo yun, yung rakista na kasunod namin, hindi ko kilala yun, mga laos. Hindi ko kilala. Huwag nyo nang yan Okay? Malinaw Alam nyo, kaya di ba ever since noon mainit na ang ulo ko pagdating sa itong mga makakaliwang grupo, itong CPP, NPA. Dahil lumalalim kasi yung alam ko patungkol dito. Hindi man ako sumasali sa mga aktibidades ng mga yan dahil nag-iingat. Actually, invited naman po ako, kaya lang medyo nag-iingat po ako dahil sa COVID, hindi ako sumasama. Pero sa totoo lang alam na alam ko yung galawan nila. Kasi tandaan ninyo, tawanan nga yung tao noon nung nagpunta si Mocha. Alam mo, sabi niya, salamat sa ipag-imbita nyo dito. Alam nyo ba yan, si Renato Reyes, yung kasamaan ninyo? Sabi ni Mocha, nagbiro siya. Abay, panay ang punta sa show ng Mocha Girls. Kasi doon kami pinupuntahan noon. At this time, nagsishow pa si Mocha noon sa Mocha Girls. At doon pumupunta si Renato Reyes noon para kausapin kami before the show. So alam mo namin ang buong istorya nito. Alam ko kung bakit ganyan na nangyayari sa mga artista. At ulitin natin ang sinabi ni General Parlarde. Tayo ay nagwa-warning lang sa mga artista na itong mga sinasalihan ninyo ay hindi maganda ang history. Tama man ang puso ninyo, kung mali ang application, mali ang kakalabasan yan. Pwede naman kayong tumulong ng sarili ninyong advokasya.
Artista na kayo eh. You don't need them to help the people. They need you. Hindi, baliktarin natin, hindi yung you need the Gabriela, you need the bayan muna. No. They need you. They will exploit you. Kaya nga ho, ang warning natin, please, kayo mga artista, wag naman ho kayong tanga at kayo na mga manager na mga artista na ito. Alagaan nyo naman yung mga artista nyo. Anak kayo ng mag-research naman kayo. Yan ang eto ha. 'Di ba na nagiinit ako. Wala bang pampalamig diyan? No, nagiinit ako. Alam mo kung bakit? Kasi nung time na naimbitahan kami, bilang manager ni Mocha, nag-research ako. Inalam ko. Nagtanong ako. Sino ba itong grupo na ito? Ano bang meron dito? Responsibilidad ko yon bilang manager na sisiguraduhin ko yung mga kumakausap sa artist ko, hindi napupunta ko saan-saan. Kaya ikaw, Ogie Diaz, ha? Ikaw, Ogie Diaz, gawin mo yung trabaho mo.